Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Bago po ako mag-umpisa ng aking tatalakayin, ay gusto ko pong iparating doon sa inyo na regular followers ko. Kilala ko po kung sino kayo at maraming salamat. Pakiusap ko po lang sana na kung na-appreciate ninyo, nagugustuhan ninyo ang ating pinag-uusapan, kung maaari lang po ay pakishare na lang po sa mga kaibigan para medyo lumaki-laki naman po at ang aking channel at makarating. Gusto ko po lang po kasi na magpahayag ng aking mga saloobin, mga komento, opinion tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Nang sa ganun kahit sa ganito kaliit na paraan ay since wala naman tayong kapangyarihan na makatulong ng malaki, at least sa ganitong paraan ay makatulong po tayo. Ako, kayo, kasi napansin ko po na paliit ng paliit ang aking channel. Paliit ng paliit yung mga nanonood, nagsasubscribe, hindi po gagaya nung kakaumpisa ko pa lang. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro, kasi napakalaki po kasi ng competition, na marami kasing mga mas magagaling na mga vloggers, mas magagaling ang mga technical, alam nyo na. Hindi po kasi ako techie. Ako lang po mag-isa eh. Ang iba pong vloggers dyan, may sarili silang mayroon po kasi silang team of experts na tumutulong sa kanila na sila lang talaga itong mga vloggers po na ito ay wala po sigurong ibang ginawa kundi umupo na lang at humarap sa camera. Hindi na nagre-research, hindi na nag-edit, wala nang ginagawa. Ako po wala naman po akong katulong. Kaya kung ano po ang nakikita ninyo, wala pong edit yan. Kasi hindi na po ako nag-edit dahil time consuming, dahil marami rin po akong ginagawa sa buhay. So itong mga video ko po, wala pong edit yan at walang mga background, walang mga kumbaga plain pagpapahayag lang ng aking mga opinion. At kung napapangitan po kayo, sorry po, naghihintay na lang ako na magkapera para makabili gusto ko po kasi makabili yung mga app na makakatulong para hindi na po ako mag-hire. Diba yung napapanood ko dyan sa mga commercial ads, yung Human Pal, yung video creators, wala po kasi ako noon. What you see is what you get. Kung ano po itong napapanood nyo, ito po yung original na video ko, walang edit. Kaya actually, kahit na live, kahit po yung pagla-live, hindi ko po, inaaral ko pa So, kasi, medyo sumasakit po kasi yung ulo ko kapag inaaral ko yung sa technology. Dahil hindi po ako magaling sa technology, kaya nga po, actually, pangarap ko na mayroon akong team, kagaya nila, mga tumutulong. Wala akong kasama rito, kahit na sino. Ako lang. So, kumbaga, mag-video lang ako, i-upload ko. What you see is what you get. Hinahantay ko lang na mabawi ng pamilya namin yung personal na kwento ito. Yun amin pong property na illegal na naibenta ng aming mga pamangkin. See? So, actually, ginagastusan yung nila. Hindi ko kailangan ikwento ito, pero wala. Kinikwento ko lang para at least kilala nyo ko. So, siguro it will take time kapag nabawi namin yun at nakuha namin yung paghahatian naming magkakapatid. Siyempre, magkakaroon ako ng mana. Palagay ko, makakabili na ako ng mga kailangan ko. Para gumanda-ganda naman ang aking vlog.
Kasi nga, pagandahan yata ng vlog eh, hindi pagandahan ng views and opinions. So, kumbaga, pasensya na muna po. Gusto ko man pong mag-live, gusto ko po talaga mag-live tayo at makipag-usap sa inyo ng live, na kukunin ko po kayo kahit na mag-live din kayo sa aking channel. You can air your own opinion. Ganun po ang gusto ko sanang mangyari. And I have to reward those. Ito, nasa kalooban ko lang po ito. Yung talagang, bakit dapat surprise eh. Yung mga talagang nakikita ko na loyal. At alam mo, nakalista na po yun. So, ngayon, yun lang po ang isang ipinapakiusap ko po na para po ito sa, hindi para lumaki, hindi na lang po para lumaki, kumita ako sa pagbablog, kundi para maikalat po natin ang ating mga opinion na sa palagay natin para makahatak din tayo ng sa side ng kabutihan, sa side ng tama. Ako, humaba na. Naka 7 minutes na ako. Now, ang gusto ko pong talakayin sa ngayon, actually, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay yung tungkol doon sa pagkakakontempt kay Eric Celis at Lorraine Badoy. Pero mamaya na po yun. Mas importante po ito. Ngayong umaga ko lang po na napanood, pagbukas ko ng YouTube, yun kaagad ang tumambad. Yung si Maharlika po. Actually, dati follower ako niyan. Pero tinigil ko na kasi parang naiirita na ako sa mga ano niya. At ngayon nga po, hindi ko sinasadya, pero pinakinggan ko na lang kasi mayroon na naman siyang mga sinasabi. Ang hindi ko po nagugustuhan sa pananalita, sa pag-vlog nitong Ali na ito, dati bilib ako sa kanya kasi parang masyadong makabayan. But later on, parang, teka muna. Kasi ang dami pong mga issues sa ating bansa na kailangan ding pagtuunan ng pansin. Kagaya nitong mga nangyayari na yung mga kaso ng Duterte, yung gulo sa West Philippine Sea. Pero ito pong si Maharlika, wala po siyang binabanggit tungkol dyan. Ito ba ang makabayan? Tinatanong ko lang. Kung talagang ikaw, Maharlika, ay talagang totoong makabayan, bakit ang nakafocus ka lang lagi sa mga kapalpakan at mga kalokohang ginagawa nitong first couple, Bongbong Marcos at Liza Araneta? Hindi ko po sinasabi ito na kinakampihan ko ang mga kalokohan nila. Fair lang po tayo dito dahil tayo po ay nasa side ng bayan. Kaya kung ano man po ang ginagawa ng mga leader natin na hindi maganda para sa bayan natin, hindi po natin yan kakampihan. Just like this, itong latest na barrage niya dito sa mag-asawang Bongbong at Liza. Yung tungkol sa Marawi bombing at yung pagbibigay ni PBBM ng kanyang komento tungkol sa Marawi bombing na it took several hours after na yun pala, kaya yata hindi makapagbigay ng komento kasi busy po na nag-a-attend ng kasalan ng mga elite. Kasal nung anak ng Aboitiz na kaibigan nila. Mga kaibigan nila, anak ng Aboitiz at ng Jerry Acuzar. Naginanap dyan sa yung resort ng mga Acuzar. I forgot exactly the name, but it bears the name Acuzar. Dyan sa Bagak, Bataan. Actually, taga dyan ang aking, my friend ako dyan. Ngayon,
mas galit na galit itong si Maharlika na pasigaw, nagsisisigaw siya. Ang hindi ko po gusto sa kanya kasi may kahalo po kasing mali siya at may halong kabastusan kung siya ay kapag siya po ay anong tawag dito? Kapag binabatikos niya, itong mag-asawa, nagbabanggit siya ng yung mga itlog ni Kuting. My goodness! Kasi tayong mga vloggers, kahit papano, we are regarded as journalists also. Ako minsan, in my past vlogs, sa galit ko, napapamura din ako. Pero sa ngayon, ayoko nang, kasi gusto ko nang iwasan. Dahil minsan nga po, may nakapag-comment na isang viewer ko na, sige, mura pa more. Mura pa more. Kaya, gusto ko na pong iwasan yon. Actually, sa totoong buhay, hindi po ako pala mura. Hindi ako nagmumura. Pero dahil dito sa mga nakakagalit na mga nangyayari, actually, napapagaya ako kay Maharlika. Pero ayoko na. Now, ano ba ang gusto kong puntuhin dito? Na ito pong si Maharlika at napakarami niyang followers, napakarami niyang tagahanga. I'm sorry, may sakit pa po ako At sinusubaybayan siya ng maraming tao. At marami siyang nabibrainwash. Ang ibig ko lang sabihin, wala naman pong kaso sa pagiging vlogger ng kung magpahayag tayo ng sarili nating opinyon. Kaso, ang atin pong mga opinyon ay nakakaapekto, nakaka-influence. Kaya nga po tinawag tayong influencer. Di po ba? Nakaka-impluwensya ng ibang mga utak. At itong ginagawa, ang hindi ko po, napaka-biased po nito ni Maharlika, sa totoo lang. Biased. Wala nang ibang, nakafocus lang lagi sa mga masasamang, walang ibang sinisilip, hinahanap, kundi kabulukan, kasamaan, nitong mag-asawa. Lalo na ni Bongbong Marcos bilang Pangulo. At ngayon dito sa video niyang ito, yung ikinakagalit niya dahil ang ginawa nitong mag-asawa, lalo na po si PBBM, na habang yung Marawi, yung yung Mindanao State University ay binubomba, itong mag-asawa, si BBM, ay nag-a-attend ng kasalan. Now, anong oras po ba nangyari yung bombing? It was 7:30 in the morning. At yung kasalan dyan sa Acuzar wedding, Acuzar Aboitiz wedding, dyan sa Bataan, ay nangyari yan, nag-start yata afternoon hanggang evening. So, sa totoo lang din naman kasi, hindi po tayo nagiging bias, ha? If I were the president, no. Hindi po ba dapat, ano ang ginagawa ni PBBM nung umaga? Diba? Right after the bombing, mayroon na kaagad yung nag-inform. Maybe after, just a few minutes after the bombing, mayroong nag-inform kay BBM about the incident. Pero, ilang oras po ba lumipas bago nagpahayag ng komento, reaksyon si PBBM? Mr. President, ako po ay follower ninyo. Ako ay Marcos loyalist. Pero, sa mga ganitong pagkakataon, hindi po tayo nagiging bias. Di po ba dapat, bilang Pangulo, di po ba dapat inasikaso nyo muna yung mas importante, yung Marawi wedding? After all, umaga nangyari yun. You have your own plane, you have your own helicopter. Hindi po ba dapat, ora mismo, pinuntahan ninyo yung
Marawi? It won't take an hour, I think. Or maybe an hour. Di ba dapat binisita ninyo inocular inspection? Or if not, at least man lang, you went on air at narinig namin ang inyong pahayag tungkol dito sa bombing. Hindi po natin masisisi si Maharlika na magtatalak. Tama nga naman siya. Bakit inuna yung wedding? Ninong daw yata doon. Okay, ninong. At itong wedding, of course, ito po ay scheduled na. Way back, I think, months ago. So, ito ay naka-schedule na nung Sunday. And the bombing was abrupt, unscheduled. But, the bombing happened early in the morning of Sunday, December 3. And the wedding happened in the afternoon until evening. Bakit po, Mr. President, wala kayong ginawa within the hours? Ilang oras yon? 8 a.m. to maybe 4 p.m.? Pwede pa po kayong nag-attend ng wedding in the afternoon. Or worse, pwede ninyong kinancel yung pag-attend ng wedding. After all, nandoon si First Lady. Di siya na lang dapat sana ang nag-attend doon in behalf of you. Pwede namang absent ang ninong sa kasal mismo. Nandiyan naman yan, nasa lista. Nakasulat, ito ang ninong. Bakit nga naman kasi? Kaya napupulaan po kayo ng mga kritiko. I am not criticizing you, Mr. President, but I am reminding. Kasi ayoko na pong dumami pa ang mga critics ninyo na ang ginawa pati nitong kritiko ninyo na dati napaka-loyal ninyong tagahanga at supporter na si Maharlika. Ano nangyari? Ako po ay nangihinayang kay Maharlika. Dahil sa kanyang very passionate na pag-support sa isang politiko, what went wrong? Ano ba talaga ang ikinagalit ni Maharlika para siya ay tumalikod sa inyo? And now, ito naman pong si Maharlika ang ginagawa, wala nang ibang sinilip kundi mga kapalpakan at kasamaan. Maharlika, bakit gustong-gusto mo na si Sara ang pumalit? Why? Makakapagbigay ba siya sa iyo ng benepisyo, yung hindi mo nakuha kay BBM? Well, ako naman po ay naniniwala na Maharlika is not after money. Dahil mayaman siya. Ang akin lang po na ipinagtataka, Miss Maharlika, ay bakit pagdating sa West Philippine Sea issue, ay wala kayong reaction, opinion. Wala na kayong ibang ginawa, kundi i-expose ang mga kabulukan, kahit very personal na kabulukan nitong mag-asawa, na minsan wala namang kinalaman sa pamumuno, sa pamamahala, paggugobyerno. Tama ba? Sino ba ang walang mga personal dirt? Even me, I had. Even you. Alam natin na ito ay first couple, first lady, presidente. Kailangan ba, is it necessary to expose every bit of dirt nitong mga taong ito? Alam natin masisira. Alam nating masisira ang pagkatao nitong mga taong ini-expose mo. And the whole world will know. Ganito pala ang Pangulo ng Pilipinas. Ganito pala ang First Lady. Now, kung talagang makabayan ka, Maharlika, gusto mo ba na ang ating first couple ay pinagtatawanan ng buong mundo? Pagka makabayan ba yan? Now, this is the worst thing. Dito sa last
video mo na ito about the Acusar wedding, tama ka naman eh. Naging irresponsable po, mga kababayan, si PBBM dito sa pangyayaring ito. Wala tayong kaalam-alam na during the time of the bombing, actually after the bombing, dapat sana, if you are a very responsible and loving president, di ba dapat inunan nyo muna yung mga biktima sa bombing, yung issue ng bombing? Pwede pa naman kayo nag-attend ng wedding in the afternoon, in the evening, or kahit hindi na. Ano ba naman yan? Well, happy-happy, okay. Gusto nyo mag-attend ng wedding ng party, okay. But the wedding happened afternoon until evening. Bakit hindi ninyo inasikaso itong bombing na nangyari nung umaga, early in the morning? Pwede ba, mahal na Pangulo? Be sensitive. Be sensitive to ordinary people. Kasi ang mga biktima dito sa Marawi bombing na ito are ordinary people. Nagpapakita po na mas inuna ninyo at binigyan ninyo ng halaga yung wedding, yung party ng mga elite kaysa dito sa tragic, sa trahedya na sinapit ng mga ordinary citizens. Hindi ko po masisisi si Maharlika kung siya ay sumabog. Dahil kahit na ako, at this very moment, ay may sama rin ng loob kung ito po ay totoo. But the proofs na ipinakita ni Maharlika, yung mga pictures na yan, and the timeline, syempre mag-iisip ka rin. I am a supporter. I am a Marcos supporter, but not all the time ay ipagtatanggol ko po ang isang gawain na hindi tama. Dahil we are after the welfare of our country. Sa bayan po tayo, hindi sa higit kanino man or kanino mang politiko. Kahit ako Marcos supporter, I am supporting Marcos because I know na may mga policy po siya, may mga programa siya na beneficial para sa ating nation. Just like what he is doing, yung policy niya with regard to the West Philippine Sea. And itong lately, itong tungkol sa peace negotiations with the rebels na kinukontra ng Vice President na yan ang gusto ni Maharlika and her followers na pumalit. Hindi nyo ba naiisip, Maharlika and your followers, all you DDS, na kung si Sara ang papalit, na isang war freak at pamilya ng drug lord, that's according to exposés. There are a lot of exposés going on. Yun ba ang gusto ninyong pumalit sa Pangulo? Sabihin na natin na party lover itong si BBM. But at least, hindi siya war freak. Kagaya nitong gusto ninyong ipalit. Ako may high blood ako. Naka-high blood ako. At ang tungkol sa West Philippine Sea, Maharlika, gusto mo ba na maagawan tayo ng teritoryo? Well, I think you don't care about it dahil hindi ka na Pilipino. Anong pakialam mo ang sarap-sarap ng buhay mo dyan sa Amerika? Amerikana ka na eh. Parang wala kang pakialam kung maagawan ng teritoryo ang Pilipinas. What you care
what you only care is para mailuklok yung kaibigan mo, yung hinahangaan mo. Bakit? For what reason? Huh? For what reason? I don't think that Maharlika is not aware of what the Dutertes have been doing and are still doing with regard to drug trade, drug war, and the issue with the Chinese. I'm not pro-Chinese, kahit na nakadamit ako ng ganito. Alam nyo, itong damit na to, regalo ito sa akin ng Haponesa na naging kaibigan ko. Sinuot ko lang kasi wala na ako may suot kasi palating maulan eh. Hindi na ako makapagpatuyo ng damit. Actually, hinalukay ko to sa baul. I am not pro-China. Mga kababayan, kayo po, kung may nakikinig man sa akin na follower ni Maharlika, abay magdalawang isip naman po kayo. Ano ba ang buti sa mga sinasabi ni Maharlika? May buti naman po. Kagaya nito, in-expose niya. May mga expose siya na okay naman. At least nalalaman natin. But I think, nakafocus siya para sa pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Biro mo dito sa vlog niya na to, inuudyukan niya ang mga pulis at military at lahat ng mga Pilipino na mag-alsa laban sa gobyerno. Tama ba yan? Pwede tayong mag-criticize sa ating gobyerno, sa ating leader, kung talagang tayo ay nagmamalasakit sa ating bayan. I-condemn natin yung ginagawa. But, para patalsikin yung kasalukuyang Pangulo, para ipalit ang isang tao na totoo namang yan po ang talagang walang malasakit sa bayan. Bakit? Nakikipag-friendship nga sa China, oh. At mas gusto niya na walang peace talk with the rebels. Gusto niya magpatuloy ang pagiging rebelde ng mga NPA nang sa ganon, meron siyang hahabulin. Gusto niya pagpapatayin. Kapwa Pilipino, gusto niya pagpapatayin. Pero ang mga inchik, wini-welcome niya dito sa ating bansa. Anong klase yan? Mas pinapaboran yung foreigner kaysa mga sariling kadugo, kalahi. Kaya po binibigyan ng amnesty at peace talk ni Bongbong Marcos dahil gusto niya nang matapos. Gusto nang wakasan ng ating gobyerno ang mga pagre-rebelde ng ating mga kalahi para tahimik. Pero ano ang gusto ni Sara Duterte? Magpatuloy, huwag mag-peace talk, nang sa ganon yung mga rebelde tuloy sa pagre-rebelde at pag siya na ang Pangulo, paghahabulin niya na parang daga, pagpapatayin. Sino ngayon ang war freak? Madugo ang isip, madugo ang kamay nang gusto ninyo na maging Pangulo. Gusto ninyong pumalit. Nang uudyok ng kudeta, nang uudyok na sundin yung panawagan ni Duterte na huwag magbayad ng buwis. Anong klaseng pagkamakabayan yan, Maharlika? Palibhasa, hindi ka na Pilipino. Hindi ka Pilipino eh. Kung talagang makapilipino ka, ang pagtutuunan mo ng pansin ay para sa ikabubuti ng bansa. Hindi para sa ikabubuti ng isang pamilya lang na gustong maghari, gusto ng gera. Gustong girahin yung kapwa Pilipino, pero yung foreigner na China ayaw girahin. See? Mga kababayan, please, dito sa aking mga
wala pa sa 10 na followers, please lang, paki-share nyo po at paki-like para nang sa ganon ay dumami naman, para matuwa si algorithm at ma-share po. Mga kababayan, hanggang dito na lamang po kasi kumakati na naman ang lalamunan ko. Kasi may sakit pa po ako. Okay? Actually, marami pa akong gustong sabihin pero hanggang dito na muna lang po at maraming salamat sa panunood and I'll see you in my next vlog. Thank you. Peace.